Magandang gabi po mga kababayan. May breaking news po tayo ngayon. Magkasama po, alam naman po natin na magkasama si Mijal Dia at Pangulong Duterte sa aeroplano. So ngayon, pagdating nila doon sa Netherlands, sa The Hague, nagkahiwalay sila. Kasi ang sabi ni Mijal Dia, dalhin yan sa ospital kasi nag-request siya na kailangan dalhin sa ospital yan kasi mahaba yung biyahe, 24 oras. So kailangan po madala ni Pangulong Duterte sa ospital para ma-check up ng mga doktor kasi may sakit yan. Ngayon, ang nangyayari ngayon, sinabihan siya ng ICC, pumunta siya doon, nag-usap sila na sinabihan siya daw na nandoon sa isang facilities doon sa detention center. Ngayon, pagpunta niya doon, wala daw record ang si Pangulong Duterte doon sa pinuntahan niyang detention center. So ngayon, nagtataka siya, bakit ganon? Ang tinuro sa kanya ng ICC, diyan daw puntahan. Bakit nawawala ngayon si Pangulong Duterte? So ito mga kababayan, talagang planado nila itong gagawin nila nito. So pakinggan po natin ang salaysay ni AS Mijal Dia. Ano pong nangyari kaya? Zen Hernandez po, ABS-CBN. Can you tell us what happened lang po? Well, before we deplaned, we had a meeting with the ICC. I requested that the former president be brought directly to a hospital because of his bad medical conditions. It was almost a 24-hour flight. He just came from Hong Kong, not allowed to visit his home, not even allowed to see a doctor in a hospital. Nag-request siya, paglapag nila doon sa airport, sinabihan na ganyan yung na dalhin sa ospital yan kasi 24 oras na walang sa haba ng biyahe, may sakit yan. So kailangan ma-check up yan kasi hindi na na-check up yun sa Pilipinas kasi sa bahay niya, hindi na nakapag dahil nga doon, diretso na sila dito sa The Hague. Tuloy natin. He could be transported here. Now, we made the request for hospitalization, and they gave the assurance that he will be brought to a hospital. And I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given us the name of the hospital. So we took the position that he could have been brought here directly, and we are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss at this time, and lokohan na ito. I think this is part of their grand plan, no? To kidnap the president, to extract the president from the Philippines, and brought to a jet without known destination. I was even forced to join the plane without any valid visa coming here. Sir, can we expound lang when you said that there is no President Duterte inside? They are telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. Okay. You requested for a visit today and it was approved, sir, right? We have requested that. Yan naman mga kababayan, walang Pangulong Duterte sa loob ng detention cell. Saan ngayon si Pangulong Duterte mga kababayan? Saan nila dinala? Saang ospital hindi nila masabi. Nakakatakot ito mga kababayan, kinidnap nila mula sa Pilipinas. And yet, na pagdating sa airport, nagkahiwalay itong dalawang ito, nag-request ito si Mijal Dia na dalhin sa ospital. So, ang tinuro sa kanya ng ICC, nung nag-usap sila, nasa sa detention cell na yan. Ngayon, pagpunta niya doon, walang Pangulong Duterte ngayon doon. So, babalik na naman po siya doon sa ICC office para lang tanungin kung saan talaga si Pangulong Duterte. So, mga kababayan, maging alarma po tayo. Conspiracy na po ito, sabuatan na po ito ng Pilipinas, ng gobyernong Pilipinas na si BBM at saka itong ICC. Kasi bakit nagtuturuan po sila? Nakakatakot ito mga kababayan. So magsikilos po tayo ngayon. Kasi kailangan pong kulitin natin sila kung saan si Pangulong Duterte. Kasi may kasabwatan na ho nangyayari dito. I
Tuloy po natin mga kababayan. They didn't disclose what hospital he was brought to. Hmm. Sipin mo, hindi nila sinasabi kung saan ospital. Brought here last night after the training. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he is in a hospital somewhere, but not in this. Sana nga. He is, according to regulations, any detainee is allowed to communicate. Has he communicated to any of you? None of them. Zero, sir. We don't have any opportunity. We don't know where he is right now. Ako, mga kababayan. Sana kung may mga kakilala kayo mga Pilipino dyan na nurses sa Dahig, i-chat nyo na po, tanungin nyo po, baka mamaya nasa kanila si Pangulong Duterte na kung saan na-confine, sabihin sana nila dito kay... The hospital, but Kasi nandun si BP Sara, hindi alam kung saan yung tatay niya. nakakalungkot ganito ginagawa nila. So, Sec, what's the next step? What are the plans? We are going back to the ICC and ask them where he is right now. Because the family member is waiting here to see him. Yes. How is the Vice President? Well, she's waiting. Okay. And I would assume the president would want to see one of the members of this Yes. family at this So, point. Sec, the Vice President wants to see him. Is there a schedule for her visit now? That's what we are arranging, but we're at a loss where he is right now. Yan, mga kababayan, hindi nila alam talaga kung saan gusto makita ni BP Sara si tatay niya, pero hindi niya makita. Walang may sabi kung saan hospital. Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Wala daw, ano dito. Walang preso by the name of President Alright. Rodrigo. Hindi yan totoo kasi nandoon kami. Mamaya na po. Pero sir, the embassy said that you're allowed a visit. Ano kayang pinagmumulan nun? Hindi. Ano yan? Right ng accused yan. Opo. To be by counsel. May schedule sila Thursday, so parang definite. I don't know with them. But Or it's, ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel at Okay. any time. and you're acting as the official. One of the counsel, and they don't even... Grabe nang ginawa nila kay Pangulong Duterte, mga kababayan. Sobra na ito. Marami pong nurses dyan sa Netherlands. Baka may mga kamag-anak po kayo na nagtatrabaho dyan. Baka alam nila kung nasaan si Pangulong Duterte. Sana pasabihan yung sila BP Sara para naman po Grabe na itong nangyayaring ngayon sa atin mga kababayan. Talagang conspiracy na ang nangyayari sa kanila. Kasi ang nag-uusap lang, ang ICC at saka ang gobyernong Marcos na ito. Walang hiya. Napaka animal talaga nitong bangag na ito. Yan ang mahirap sa atin Kapwa natin Pilipino, pinagkalulunan natin. Tapos ngayon, hindi pa alam kung saan naroroon ngayon. Paano natin mahagilap ngayon? Ang tinuro sa kanya ng ICC, nandyan daw. Pagpunta ni Midaldea doon sa detention cell, walang priso dito na Duterte. Paano yun? Paano nagkaganon yun? ICC nga siya nagtanong. Ngayon, babalik na naman siya sa ICC. Lukuhan ito. Ano ba talaga ang totoo? Huwag niyong ilabas niyo yan. Kung may sakit yan, ipakita niyo sa tao. Ipakita niyo sa mga kamag-anak na nandyan. Kasi nandyan yung anak niya na vice-presidente ng Pilipinas. Gustong makita yung tatay. Karapatan nila yun. Karapatan din na magkaroon ng abogado yun dyan. Ako mga kababayan, sobra na itong ginagawa nila sa atin. Kay Pangulong Duterte. Grabe. Hindi na tama ito. Dapat ito sa kanila talagang anuhin na Kaya lang talaga sila na may gusto nitong gawin natin. Pero bakit ba nila natitiis kapwa nila Pilipino para lang ipinamigay? Ano ba talaga ang purpose nila? Nilabag na nga nila yung batas ng Pilipinas, and yet nakipagkuntsabahan pa sila doon sa ICC?
Bakit? Dating Pangulo yun ng bansa. Hindi yun ordinaryong tao. Sana manawagan na lang kayo dyan sa mga nandyan sa Netherlands na mga Pilipino na nagsusuporta kay Pangulong Duterte. Napakarami po ninyo dyan. Karamihan sa inyo mga nurse. So baka naman po masolyapan ninyo si Pangulong Duterte dyan. Kailangan pong malaman ng kanyang pamilya kung nasaan siya at kanyang mga abogado para po makita ang sitwasyon niya. May sakit po yan. Hindi po yung nag-iinarte. Alam naman po nila. Tapos talagang pinapahirapan nilang, inuhugot talaga nila yung galit ng tao dito sa Pilipinas. Huwag niyong gawin yan. Kinuha niyo na nga, kinidnap niyo na nga si Pangulong Duterte papunta dyan sa Netherlands ng persahan. Tapos bigla niyo pang nawawala. Talagang inuhugot niyo yung galit ng taong bayan. Kayo na rin mismo ang nagtutulak sa mga tao na pero bakit ba ganun? Ano bang reason nyo? Bakit kailangan yung hugutin yung galit ng tao? Para Para makapagdeklara kayo ng martial law? Ganun ba ang target mo, Mr. Marcos? Huwag naman ganun. Lumalaban naman parehas si Tatay Digong eh. Alam niyo yan, hindi na nga pumalagyan kahit na nagkakadebate na dun sa Villamor. Ayaw niya nga sumama pero wala siyang magawa. Nandadamay na pati pamilya niya. Huwag niyong personalin masyado yan, pati mga pamilya na nadadamay na. Natural, magwawala yung mga anak niyan, asawa niyan dahil ikaw kaya tanggalan ng padre de pamilya, dadalhin mo sa ibang bansa at ipakulong. Masakit yun. Kaya magwawala yan talaga. Tapos ngayon, asunto nyo pa. Anong klase kayong mga tao? Wala ba kayong mga puso? Grabe. Sobra na yung ginagawa nyo sa mga pamilyang Duterte. Hindi na tama yan. Ayusin nyo yung mga trabaho ninyo. Grabe kayo. May balik talaga lahat niyan. May karma naman yan. May awa naman ang Diyos sa kanila. May karma din ang lahat ng ginagawa niyo sa kanila ngayon. Ngayon, tuwang-tuwa kayo. Mapopromote kayo. Mapopromote kayo ng mga ranggo ninyo. Lahat ng mga sumama doon sigurado na-promote ng pag-aresto kay Duterte. Siguro na-promote. Tuwang-tuwa sila ngayon. Pero, ngayon lang yan. Ba't ang akala nyo, mananatili si Marcos dyan sa pwesto? Pag nawala sa pwesto yan, kayo kawawa ang babalikan dyan. Babalikan kayo lahat niyan. Siguro talagang gusto nyo lang talagang manatili na lang dyan sa pwesto. Matakaw kayo sa kapangyarihan. Gusto nyo sunod-sunurat sa iyo lahat ng tao. Hindi na uso ngayon yan. May social media na. Kahit nalabag sa batas, sinusunod ninyo. Hindi nyo malang binigyan ng pagkakataon si Pangulong Duterte na lumapit sa korte ng Pilipinas. Karapatan naman niya yun. May nilabas na TRO, hindi nyo pa inunor. Anong klase kayo mga alagad ng batas? Kung kayong tagapagpatupad ng batas, kayo pa ang lumalabag mismo. Anong klase kayo? Dapat magsilayas kayo dyan. Yung ibang mga uniform personnel, sa hiya nila, nagsiresign na lang. Sus, mga kababayan, alamin po natin lahat itong magdamag na ito kung saan talaga si Pangulong Duterte. Sana nasa ospital lang. O hindi natin alam kung saan nila dinala. Hanggang dito na lang po ako mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Deo Durano. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Facebook, Bing Durano. YouTube, Deo Durano. Marami pong salamat. At mabuhay ang Pilipinas.